Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jomar. Taong 1996. Sitio Carmen, Iloilo. Naku, talo na naman tayo pare. Iba talaga yung manok ni Maning no? Parang sinasapian ng demonyo pag nasa labanan. Pansinin mo pare, sobrang payat na manok. Parang isang ihip lang lili pa rin eh. Pero pang ilang laban na hindi man lang natatamaan o nagagalusan. Lagot ako sa asawa ko nito. Ubus ang sahod ko. Naitaya akong lahat sa manok mo, Jomar. Wika ni Buboy. Oo nga no, grabe ang manok ni Maning. Sa totoo lang, duda ako eh. Hindi yan pangkaraniwang manok na pangsabong. Imposible naman yatang manalo yan. Kahit nga yung nilabanan sa derby nung nakaraang taon eh. Ay, mabuti na lang hindi ko tinaya lahat. May tira pa akong panggatas ng anak ko. Hindi bale, babawi tayo sa susunod. Jomar, kailangan nating malaman ang sikreto ng Maning na yan. Dagdag ni Dado. Oo nga eh. Sigurado kong kondisyon ng manok ko pero talo pa din. Hayaan mo Buboy, papairamin na muna kita. Pasensya na ha. Pati kayong dalawa nadamay pa sa hilig ko. Ewan ko ba? Sa susunod na laban, maghahanda tayo. Babawian natin yung Maning na yan. Wika ni Jomar. Umalis ang tatlo bitbit ang tali ng talon ng manok. Malungkot silang naglakad pauwi dahil sa nangyari. Nangihina ang binata. Nakokonsensya itong nadamay pa ang mga kaibigan. Pero hindi maalis sa utak niya kung paano natalo ang manok. Habang naglalakad, mapapansin ang panlulumos sa kanilang muka. Ni hindi ito nagkikibuan hanggang sa naunang nakauwi si Buboy at Dado. Samantalang si Jomar naman, dadaan pa ng pilapil na may nagtataas ang kugon. Dulo at liblib ang tahanan na inuuwian ng binata. Malaki ang lupa na sinasakan ng ama at wala naman silang kapitbahay sa lugar. Sa paglalakad, napansin niya ang kakaibang bulaklak ng kugon. Napakaganda ng mga ito sa paningin ng binata, kaya pumutol siya ng isa at dinala pa uwi. Sa isip-isip ng binata, ibibigay niya ito sa inang mahilig sa herbal na gamot. Sa hindi nakakaalam, mabisang gamot ang tangkay ng kugon lalo pa kung ito ay naibabad sa langis na ginagamit panghilot. Pwede din itong gawing walis tambo sa bahay o kaya naman gawing dekorasyon. Balik tayo sa kwento. Habang nangunguha, may namataan si Jomar na isang matandang dumaan. Napaisip naman ng binata dahil sigurado itong sila lamang ang nakatira sa lugar. Kaya alam niyang dayo ang matanda. Napahinto ang binata sa pangunguha dahil biglang tumigil ang matanda sa tapat ng kinatatayuan. Magandang hapon sa iyo bata. Alam mo ba ang bahay ni Durong? Kanina pa ako naglalakad at alam kong ito na ang dulo. Hindi man lang sinabi ng napagtanungan ko na malayo pala ang lalakarin ko eh. Abay, pangtali ng manok yang dala mo ah. Galing ka ba sa sabungan? Tanong ng matanda. Magandang hapon din po. Durong po ba? Tatay ko po yata ang hinahanap ninyo. Sabay na po kayo sa akin. Mukha nga pong mahaba ang nilakad niyo. Ito po ba? Opo eh. Magaling yung nakalaban namin kaya ito na lang yung nauwi ko. Inatali ko na lang po ito sa kugon. Tagasan po pala kayo? Tsaka anong kailangan mo kay tatay? Tanong ni Jomar.
Abay, kaibigan ko si Durong. May ibibigay lang sana ako sa kanya. Nako, baguhan ka ba sa pagsasabong iho? Talagang hindi matatalo ang manok na alaga ng aswang. Tara na, mamaya pag-usapan natin yung nangyari sa'yo. Tugon ng matanda. Nagulat si Jomar sa matandang nagpakilala sa pangalang Domeng. Ganun pa man, hinayaan na lang muna ito ng binata. Inayos na lang niya ang tali sa mga kugon at pinatong sa ulo. Unang naglakad ang binata kasunod si Mang Domeng. Ilang sandali pa naaninag na nila ang hindi kalakihang bahay. Medyo malayo pa sila sa tahanan. Ngunit narinig na ng binata ang sigaw ng ama. Nakita na nito ang anak, kasama ang matalik na kaibigan. Mababakas sa dalawa ang saya dahil sa muling pagkikita. Napakaliwalas ng mukha ni Tatay Durong habang kasama si Mang Domeng. Mahahalata na maganda ang samahan ng dalawa. Ngunit hindi maiwasan ng binata na mag-isip. Lalo pat hindi naman ito naipakilala ng ama sa kanila. Oh, tatayo ka lang ba dyan? Parang natigilan ka na, Jomar, ha? Ilapag mo na nga yung dala mo. Ni hindi mo sinamahan ng tatay mo sa pag-asikaso sa bisita. Ay nakung bata ito, oo. Nasa na ang dala mong manok kanina? Nabihag na naman. Ikaw talagang bata ka, oo. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung pagkasabongero mo. Ang masaklap, hindi ka man lang nananalo. Kung nilaga na lang natin yan, di nabusog pa tayo. O siya, sige. Mag-igib ka na lang na makapagluto na ako ng hapunan. Wika ni Nanay Lira. Lira, papasukin mo muna ang anak mo at may utos muna ako. Halika na. Bumili ka pala muna ng tuwa sa baryo. Yung may balok, ha? Domeng, nagtatabako ka ba? Para isahan na lang, Jomar. Dalhin mo yung galong nakasabit sa may kusina. Sabihin mo kay Bakekang punuin ka mo. Saka bumili ka na din ng 2 tabako. Dalian mo at paggabi na. Utos ng ama. Akala ko ba tay, hindi ka naiinom? Di ba nay? Itong si tatay talaga oh. Alam mo namang masama yan sa kalusugan mo. Ay nako, hindi ka nakikinig. Tugon ni Jomar. Anak, hindi naman palagi. Pero syempre, kagaya sa'yo ng mga kaibigan mo. Mabuti nga kayo, araw-araw nagkikita eh. Pero itong si Domeng, malayo pa ang nilakbay makaabot lang sa lugar. Sige na anak, nang makabalik ka kagad, patilim na. Hindi magandang gumala ng gabi. Lalo na't dadaang ka pa sa kugunan. Tugon ni Tatay Durong. Napatango na lamang si Jomar Sama. Bago umalis, inayos na muna ng binata ang mga nakuhang kugon. Kinuha niya ang galon na paglalagyan ng bibilihing tuba. Medyo may kalayuan pa ang bilihan niya. At lampara lamang ang dala kung sakaling madilim na sa daan. Ilang sandali pa, binabagtas na ni Jomar ang tahimik na taniman ng ama. Habang naglalakad, panay naman ang pukpok niya sa galon. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng sipol. Napatingin sa paligid at nang walang makita. Napatakbo ito ngunit tila may humahabol sa kanya. Ilang saglit pa, naabot na ni Jomar ang tubaan ni Aling Bakekang. May mga tambay na tumatagay sa gilid ng tindahan. Napansin kagad niya ang katabi ng tanggero, si Maneng. Napatingin ito sa kanya habang inaayos ang binibili. Tumayo ang lalaki at lumapit kay Jomar. Napatras naman ang binata nang maamoy ang hininga nito na mas masahol pa sa burong isda.
Inisip na lamang niya na baka dahil lasing ng tuba, kaya malangsa ang amoy ni Maneng. Abay, akalain mo nga naman. Nagkita tayo rito. Patunay na maliit ang mundo. Siya nga pala, pulutan namin yung manok mo. Sa susunod na sasali ka, ikondisyon mo ng mabuti ang ilalaban mo. Hindi yung walang kakwentang-kwentang alaga. Kita mo? Isang tira lang ng alaga ko. Patay kagad. Tsaka ano ba tong manok mo? Abay, walang kalasa-lasa. Pangaasar ni Maneng. Pari, hayaan mo na yung bata. Mahirap na. Baka magsumbong sa tatay niya. Alam mo namang dayo lang tayo sa lugar eh. Sige na, umupo ka na. Pasensya ka na bata. Lasing na lang tong kaibigan ko eh. Tugon ng kainuman ni Maneng na si Dexter. Ay, kung gusto nyo ng gulo, magdito sa tindahan ko. Pareho talaga kayong malalagay sa alanganin. Yung tuba nilalagay sa tiyan, hindi sa uno ha. Sa kainom lang. Huwag nang mangdamay ng bumibili. Sige na Jomar, huwag mo nang pansinin at lasing lang yung mga yan. Wika ni Aling Bakeka. Hindi naman ako nang gugulo. Sinasabihan ko lang naman siya ng gagawin. Para sa susunod, alam na niya. Sa katanda, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong bayaran ng tubaan mo. Kahit ikaw, kaya kitang bilhin. Kahit magtawag ka pa ng kahit sino, hindi ako natatakot. Dagdag ni Maneng. Tumalikod ito sa kanila. Ngunit mahahalatang masama pa rin ang titig. Inalalayan naman ni Dexter ang kaibigan habang padabog na palayo sa lugar. Panay din ang paghingi ng paumanhin sa lahat dahil sa nangyari. Napabuntong hininga na lamang si Jomar. Hindi niya din inaasahang ganun ang mangyayari sa pagbili ng tuba. Humingi din ito ng pasensya. Nagpaalam na sa tindera. Hawak niya ang biniling tabako at tuba. Binagtas niya ang kahabaan ng daan. Dahil inabot na ng dilim, sinindihan na niya ang lampara hanggang sa maabot ang gitnang bahagi. Napatigil ang binata nang may maamoy na malansa. Hinanap naman niya kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Biglang kinabahan si Jomar dahil habang patuloy na naglalakad, nakakarinig siya ng mga kaluskos. Sa isip ng binata, baka mga hayop lamang na naglalabasan dahil nabulabog sa ilaw na kanyang dala. Halos takbuhin niya ang pilapil maabot lamang ang tahanan. At nang malapit na sa lugar, bigla namang may sumitsit sa kanya. Napalingon ang binata ngunit dahil madilim na, wala naman itong naaninag. Kaya hinayaan na lamang at kumaripas na ng takbo. Papasok na ng bakuran ang binata nang makarinig siya ng tunog. Hinanap niya ang pinanggagalingan hanggang sa... Oh, parang ayaw mo pang pumasok anak ka. Ang tagal mo naman. Saan ka pa ba nang galing? Abay tapos nang magluto ang nanay mo. Tsaka mukhang hindi ka mapakali ah. Ay nakong bata ka. Dali na, tulungan mo na yung nanay mo na mag-ayos ng mesa. Kakain na muna tayo bago kami tumagay. Wika ni Tatay Durong. Teka, sandali. Jomar, may kasama ka ba? Abay, ang tapang naman yata ng sumusunod sa'yo, Jomar. Ayos din itong aswang na to ah. Balak pa yatang makipag-inuman. Napakabaho! Sabat ni Mang Domeng.
Aswang? Wala naman po akong nakita eh. Baka amoy usok lang po ko. Nagsunog po ako ng mga dahon kanina eh. Sige na po magbibihis na muna ako. Tugon ni Jomar. Hanggang sa napansin ng binata na panay ang singhot ng matanda sa paligid. Hiningi ni Mang Domeng ang isang tabako at sinindihan. Inutusan niyang lumabas ang binata at tumayo sa tapat ng pinto. Nagtataka man sumunod naman ang binata. Humithit ng tabako ang matanda at binuga ang usok sa kanya. Magsasalita pa sana si Jomar. Ngunit biglang hinawakan ng matanda at hinila papasok. Kasabay ng pagsarado ng pinto. May kinumpirma lang ako, iho. May tigbaliw na sumusunod sa'yo. Uri ng aswang pero hindi pagkain sa'yo ang pakay. Durong, marami ba kayong inaalagaan na panabong? May manok ka ba na pwedeng ilaban ni Jomar? Gusto mo bang malaman bakit natalo ang manok mo kanina? Alam mo ba ang sikreto kung bakit? Wika ni Mang Domeng. Ay nako, halina nga kayo't maghapunan na tayo. Hindi pa kayo nakakainom. Pero kung ano-ano na ang pinag-uusapan nyo, gutom lang yan. Matagal na ako dito, Mang Domeng. Wala namang ganyang kwento dito. Sabat ni Nanay Lira. Manahimik ka nga dyan, Lera. Paano ka makakaengkwentro ng aswang? Halos hindi ka nga lumalabas ng bahay. Magaling na antingero itong kaibigan ko. Nanggagamot ka din, di ba, Domeng? Kaya madali niyang nalalaman kung may banta sa paligid. Maging mga bakas nalalaman niya sa pamamagitan lang ng pangamoy. Abay may nanggagambala na pala sa atin. Hindi pa natin alam. Lalo na yang si Jomar. Kung sana naman siguro nagsuot. Wika ni Tatay Durong. Bukas, Jomar. Tuturuan kita ng pamamaraan para hindi basta matalo ang manok mo ng tigbaliw. Palibhasa hindi manok ang isinasalang ng mga demonyong yan, kundi mga alaga nilang pinapainom ng sarili nilang laway. Laway ng aswang. May derby sa lungsod sa susunod na araw, hindi ba? Magkondisyon ka ng isang manok at ako na ang bahala. Panigurado isasalang niya ulit ang tumalo sa manok mo. Dagdag na matanda. Dahil naipangako niya sa mga kaibigang babawi, kaya hindi na nagdalawang isip ang binata na sumang-ayon. Nagtiwala siya sa matanda dahil mukhang malaki ang paniniwala ng ama kay Mang Domeng. Naging maayos naman ang gabi na kasama nila ang matanda. Kinabukasan, maaga pa lamang inihanda na ni Jomar ang mga manok na nakahilera sa likod bahay. Nagpaturo ito sa matanda kung alin ang dapat ilaban. Kumuha ang matanda ng kulay abong tandang at may kaunting pula ang mga balahibo. Hinimas niya ito na tila may ibinubulong sa hayop. Matapos ang ginagawa, pinahawakan niya iyon sa binata. Ayon kay Mang Domeng, damhin lamang ni Jomar ang hawak na alaga at subukang ikonekta ang kalooban. Nang sa ganon, mapasunod ang manok sa anumang ipag-uutos. May ibinigay din na pinatuyong maliit na butil ang matanda. Sa paglalarawan niya, mukha itong maliit at naputol na kahoy. Butya ng sili ang tawag dyan, iho. Mabisang gamit ng mga sabungero o mga nagsusugal. Subok na ang gamit ng mutsyang yan. Kaya alam ko at siguradong mananalo ka. Sasama din ako sa laban. Aalalayan kita. Wika ni Mang Domeng. Maraming salamat po, Mang Domeng. Gusto ko lang din sana mabawi ang natalo ng mga kaibigan ko eh. Sana po, bagdilang anghel po kayo. Tugon ni Jomar.
Nako, ang sakin lang, dapat hindi mo ginagawang bisyo ang pagsasabong. Yang ipinagkaloob sana sa'yo gamitin mo sa tama. Jomar, palagi mong tatandaan ang mga bagay na nakukuha sa mabilis na paraan. Mabilis din nawawala. Pagtapos mong mabawi ang natalo mo anak, tama na yan ha. Tulungan mo na lang kami ng nanay mo sa bukid. Mas magandang kumita ng pera na pinaghihirapan. Sabat ni Tatay Durong. Napatango na lamang ang binata at nangakong babawiin lang ang naitalo. Hanggang sa dumating ang araw ng derby sa lungsod. Maagang naghanda si Jomar at sinabihan ang mga kaibigang sumama. Hindi naman siya binigo ng mga ito. Pagkus todo suporta pa rin ang ginawa ng dalawa. Ayon pa sa mga ito, walang iwanan. Ang laban ng isa ay laban nilang lahat. Kasama din ng binata ang dalawang matanda na si Tatay Durong at Mang Doming. Hawak ang manok nang makasalubong nila si Maneng. Kaagad namang umihip ng pangproteksyon si Mang Doming nang masiguradong ito ang sinasabing tigbaliw. Nakatingin lang ito sa kanila. Habang hawak ang alaga na namumula ang mga mata. Tumingin ito sa matanda habang nakangiti ng nakakaloko. Napakaingay sa lugar dahil sa dami ng tao. Nakahanda na din ang mga manok na ilalaban. Narinig na din nila ang tagapamahala ng sabong at sinabing matira ang matibay. Magkahalong tensyon ang naramdaman ni Jomar lalo pat malaki ang pustahan. Ikalma mo ang sarili mo nang hindi mahawa ang alaga mo. Bigyan mo ng magandang presensya. Saka Jomar, maniwala kang makakabawi tayo. Wika ni Tatay Doming. Kaya pala talo ang manok mo Nahahawa ng karuwagan mo. Ayusin mo yung pakiramdam mo. Nang tumapang ang hawak mo. Narinig mo ba ako? Dagdag ni Tatay Durong. Napatango naman ang binata at ilang saglit pa. Nagsimula na silang isalang ang mga manok. Isinipit ng matanda ang mutya sa tari ng manok ni Jomar. Itinali niya itong mabuti upang hindi matanggal. Hinipan din ito ng matanda ng orasyon para mas lalong tumapang ang tandang. Naipanalo nila ang unang laban hanggang sa natira na lamang ang manok niya at manok ni Maneng. Nakitaan ng matanda na nagkarga na ng orasyon si Maneng. Kaya itinodo na din ni Mang Doming ang inihip na orasyong pangdepensa para sa alaga. Nang maisalang, nanlaki ang mga mata ni Maneng ng isang tira lang ng manok ni Jomar. Nasa pulikagad at manok niya ang tumumba. Napakabilis ng labanan. Napahiyaw ang magkakaibigan dahil nanalo ang pambatong manok. Nanlilisik ang mga mata ni Maneng dahil sa nangyari. Ang hindi nito alam, bistado ng matanda ang galaw niya. Kaya nabasag ni Mang Doming ang proteksyon ng manok ni Maneng. Nakatitig ng masama si Maneng na tila nagsasambit pa ng mga usal. Hindi na ito nakapagpigil. Bigla na lamang sinugod ang grupo ni Jomar na tila asong may rabis. Bigla namang humarang si Mang Doming para depensahan ang binata. Naku, aswang. Hindi mo gugustuhin na katabi kang mailibing sa alaga mo ngayon. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero maraming tao. Ayaw mo namang mamatay sa harapan mismo nila. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na sa baryong pinanggalingan mo habang nakakapagpigil pa ako. Banta ni Mang Doming. Ay tanda, tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Lalo ka na Jomar. Kasama ng mga manok mo. Papatayin ko yan lahat. Papatayin ko kayo.
tugon ni Maneng. Tumalikod na ito at lumayo sa grupo ni Jomar. Samantalang abot langit naman ang tuwa ng magkakaibigan nang mabawi ang talo. Kung tutusin, naging triple pa dahil sa laki ng pustahan. Hindi rang nakampyon ang manok ni Jomar. Sobra naman ang pasasalamat ni Tatay Durong sa kaibigan. Nang matapos ang laban, tumigil na din si Jomar mag-alaga ng tandang. Lalo pa ng isang araw nakita na lang niya ang mga alaga. Wakwak ang tiyan. Alam niyang hindi siya kayang gantihan ni Maneng sa sabong. Kaya pinatay na lamang nito ang mga alagang panabong. Natigil ni Jomar ang bisyo sa sabong at tinuon na lamang ang sarili sa pagpapalago ng sakahan ng ama. Sa kasalukuyan, naging kagawad ng lugar si Jomar at meron ng sariling pamilya. Kada mapapadaan naman sa sabungan, hindi pa rin niya nalilimutan ang pagkapanalo sa sabong sa tulong ng tiwala sa sarili at mutya ng sili. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kemoy. Taong 1988. Probinsya ng Samar. Mapatay mo man ako, tanda. May babalik dito at uubusin ang buong angkan mo. Tandaan mo yan. Aray, aray, tama na. Hindi ko na kaya. Wika ng pasyenteng si Bebot. Hindi mo talaga kakayanin. Walang espasyo sa mundo ang mga katulad mo. Ako na mismo ang maghahatid sa iyo kung saan ka nararapat. Doon ka sa impyerno. Hindi laruan ang katawan ng tao at lalong hindi para sa inyong mga anak ng dyablo. Sino ka? At bakit pinapahirapan mo ang taong ito? Tugon ni Tatang Kemoy. Kilala mo ba ang sumapi sa kanya, Tatang? Matutukoy mo ba kung sino ang nagbigay sa amin ng sumpa? Hindi niya pinapatahimik ang pamilya ko. Ilan na sa kamag-anak ko ang namatay. Sigurado kung siya lang din ang may gawa. Patayin niyo na po siya, Tatang Kemoy. Wika ng asawa ni Bebot na si Bebang. Wala kayong mapapala. Hanggat hindi nyo ibinibigay ang lupa, Natigil sa pagsasalita si Bebot. Huwag ka ngang madaldal, demonyo. Bakit kasi ngayon nyo lang ito nilapit sa akin? Oo, posibleng ito din ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga kaanak mo, Bebang. Malas niya. At dito nyo dinala si Bebot. Isa itong aswang na mangkukulam. Kung ano man ang rason ng ginagawa niya, hindi pa din tama na mangdamay ng iba. At sigurado ako, maghahasik pa ito ng lagim kung hindi ko papatayin. Tugon ni Tatang Kemoy. Nakatitig lamang ng masama si Bebot sa matanda. Nanlilisik ang mga mata at may itim na likidong lumalabas sa bibig. Itinali nila si Bebot sa haligi ng tahanan upang hindi makapaminsala dahil tila nababaliw na ito at nananakit. Habang nakatali, nagsagawa na ng ritual na pamako ang matanda gamit ang malakas na orasyon para hindi na makawala ang demonyo. Halos tumirik na ang mata at hindi na makapagsalita si Bebot. Hindi na din pinatagal pa ni Tatang Kemoy ang paghihirap ng demonyo. Itinutok nito ang hinlalaki sa leeg ng biktima. Nagbitaw ng malakas na orasyon na pangkitil at tila nilaslas ang leeg ng kaharap.
Ilang saglit lang bigla na lamang nawala ng malay si Bebot. Doon na sigurado ni Tatang Kemoy na patay na ang mangkukulam. Ayon sa salaysay ni Bebang, nakakasigurado ito. Naalitan sa sakahan ang dahilan kung bakit nangyari ang sumpa sa pamilya. Napailing naman si Tatang Kemoy dahil alam niya na may balik ang lahat ng ginawang pagtulong sa pamilya. Kaya pinayuhan niya itong lumikas muna at magpakalayo-layo hanggat hindi nasisigurado ng matanda na ligtas na ang mga ito. Malakas ang aswang na mangkukulam at ayon pa kay Tatang Kemoy, mapanganib kung susugod sila at persahang gagawa ng dahas. Maghanap na muna kayo ng malilikasan pansamantala. Sa ngayon, hintayin natin kung anong gagawing hakbang ng mga demonyo. Ang tanging maibibigay ko lamang sa inyo, proteksyon para sa mga sumpang isinasaboy nila. Pero ang kinakabahala ko, baka bigla na lang kayong sugurin. Maghanap na muna kayo ng kamag-anak na pwedeng tuluyan, kahit malapit lang dito. May limitasyon ang galaw ng mga dyablo dahil maraming kabahayan. Hindi sila basta manggugulo dahil mailalantad ang kademonyohan nila kung sakali. Bueno, ngayon pa lang gumilos na kayo. Huwag na kayong maghintay ng dilim. Wika ni Tatang Kemoy. Tatang, paano na tayo? Maghihiganti? Sigurado ako madadamay tayo kapag nagkataon. Nakakatakot po. Lilikas din po ba tayo? Tanong ng apong si Dino. Kasama mo ako. Bakit ka natatakot? Saka alam kong hindi nila ako kilala po. Maliban na lang kung susuyurin nila ang lugar at isa-isahin ang mga albularyo dito. Pero ang pamilya ni Bebang, sila ang talagang delikado. Alam mo naman siguro kung bakit. Hindi ako masyadong dumadayo sa mga nagpapagamot. Dahil marami sa lugar natin ang nagpapanggap lang na albularyo. Pero iilan lang talaga ang may kakayahan sa ganitong larangan. May bako, Bebang. Sino ang nag-abiso sa inyo na magpagamot sa akin? May masama akong reputasyon sa mga tao eh. Minsan akong nasira dahil sa isang insidente. Maraming naiinggit at kung ano-ano na lang ang kinakalat tungkol sa akin. Pero kahit ganon, bukas naman itong tahanan ko kung sakali mang may hihingi ng tulong. Wala naman akong hinihiling kapalit doon. Tanong ni Tatang Kemoy. Kaya dyan ako bilib sa'yo, Tatang eh. Oo nga po no. Dapat mas katakutan ko yung mga taong puno ng inggit. At maraming sinasabi makasira lang ng ibang tao. Pero Aling Bebang, kung hindi niyo po na itatanong, magaling talaga tong lolo ko. At sana pagkatapos, tulungan niyo din si Tatang. Hindi man sa material na kabayaran kundi simpleng pagbabahagi lang sa iba. Patungkol sa kakayahan niya. Makakatulong po yun para maibalik ang tiwala ng mga tao kay Tatang. Sabat ni Dino. Napatango naman si Bebang habang nakangiti at nagpapasalamat. Ilang sandali pa, naging normal na ang kilos ni Bebot. Nagising na ito at nagtataka kung bakit siya nakagapos. Kinalas ni Tatang Kemoy ang pagkakatali sa kanya, habang ang asawa naman ang nagpapaliwanag sa mga nangyari. Nang marinig ni Bebot ang sinabi ng asawa, malaki ang pasasalamat nito sa matanda. Ilang saglit pa nagpaalam na din ang mag-asawa na umuwi. Dahil ayon sa mga ito, magliligpit na sila at lilipat muna ng tirahan. Dagdag pa ni Bebot, may kapatid siyang naninirahan hindi kalayuhan sa tahanan ng matanda. At ipapakalat na si Tatang Kemoy ay totoong magaling na manggagamot. Ngunit hindi naging madali sa pamilya ni Bebang ang paglipat.
lalo pat hindi man lang sila tinanggap ng kapatid ni Bebot. Ayon pa sa mga ito, ayaw nilang madamay sa nangyayari sa pamilya ni Bebang. Dagdag pa ng kapatid, alam niyang ang pinag-ugatan ng gulo ay lupang nabili ng mag-asawa na noong una pa lamang tutol na ang pamilya ni Bebot. Nanlulumo man, bitbit ang mga gamit kasama ang anak. Bumalik sila sa tahanan ni Tatang Kemoy. Nagbabaka sakali dahil wala talaga silang matutuluyan. Tatang Kemoy, pasensya na po kung dito muna kami. Nakiusap kami doon sa kapatid ni Bebot pero pinagtabuyan niya kami. Kami pa ang sinisisi sa mga nangyayari. Takot silang baka madamay ang pamilya nila. Hindi po namin alam kung saan kami pwedeng tumuloy. Wika ni Bebang. O siya, sige. Total, dalawa lang din naman kami ni Dino dito. Hanggang sa makahanap tayo ng paraan kung papano at kung ano ang gagawin sa lupain niyo. Pagpasensyahan niyo nga lang itong bahay ko ha. Pero hindi bale. Kasya naman dito kahit 10 katao eh. Mas mainam nga na nandito kayo at… Tatang, ayos lang din po sa akin. Pwede po silang magpahinga doon sa kwarto ko. Tabi na lang po tayo. Saka, kawawa naman kung hindi natin sila tutulungan. Ay siya nga po pala tatang. Nagsaing na po ako. Dadagdagan ko na lang siguro. Sabat ni Dino. Tutulungan na kita, iyo. Salamat po kahit hindi nyo kami kadugo. Pero tinutulungan nyo kami. Saka wag po kayong mag-alala. Tutulong po kami ni Bebot sa bahay. Diyan ka na muna anak ha. Tutulungan ko lang si Dino sa paghahanda ng hapunan. Tugon ni Bebang. wala namang kaso, Bebang. Pero pasensya na. Yan lang din ang maibibigay namin sa inyo. Umaasa lang din kami sa padala ng ina nitong si Dino eh. Siya nga pala. Ayusin nyo na lang ang mga gamit nyo sa kwarto. Maghahanda lang ako ng pangontra kung sakaling lusubin tayo. Mahina na din ako para makipaglaban ng pisikal. Maghahanda tayo dahil nakakasigurado ako. Hahanapin at gagawa ng paraan ng mga demonyo para makagante. Wika ni Tatang Kemoy. Inihanda na din ni Tatang Kemoy ang mga kagamitan na pwedeng magamit kagaya na lang ng buntot page, roma o latigo na tila mahabang uri ng pamalo at may maraming tinik. Naglagay na din ang matanda ng mga harang gamit ang bolong pinatulis. Nagsagawa din ng mataas na uri ng pangproteksyon sa bakura ng bahay ng matanda. Bago pa man magdilim, natapos na nila ang lahat. Inihanda na din ang lamesa para sa hapunan. Nang matapos kumain, pinulong sila ng matanda sa sala at nagbili ng mga dapat gawin kung sakali man na maraming sumugod sa tahanan. Ayon kay Tatang Kemoy, gagawa at gagawa ng hakbang ang mga aswang, lalo pat napatay nito ang mismong may kakayahang mangsumpa. Lumipas ang ilang sandali nang makarinig sila ng mga alulong na mga aso. Tila meron itong nakikitang kakaiba sa paligid. Noong una ay malayo pa ang tunog. Ngunit hindi naglaon. Palapit na ito sa tahanan. Nangilabot ang lahat ng huminto mismo sa tapat ng bakura ng bahay ang tunog. Ayon kay Tatang Kemoy, may naaamoy siyang asupre na masangsang sa ilong at biglang umalinsangan din ang paligid. Wala munang papasok sa silid. Dito na muna ang lahat sa sala. Dino, walang sisilip o kahit magtangkang tumayo. Nararamdaman ko ang lakas ng mga nilalang na nakapalibot sa pamamahay natin. Bebang, nasundan nila kayo. Bulong ni Tatang Kemoy. Tatang,
Nakakaantok, parang... Wika ni Dino habang humihikab. Oo nga no, ang sarap ng pumikit. Sabat ni Bebang. Nalo ako na. Gumagamit ng kakaibang uri ng pwersa ang mga demonyong to. Posibleng may orasyong pampatulog sa buong lugar. Bebot ito, ihilamos mo sa mukha mo. Lana yan na gawa sa pinaghalong mga halamang gamot. Kaya niyang magpagaling ng maraming karamdaman. Nakokontra din ito ang mga sabulag at kung anong sumpang pinapakawalan ng kahit anong uri ng elemento. Hindi nila tayo basta mapapasok dahil sa mga proteksyong hinarang ko. Pero siguradong gagawa pa rin sila ng paraan. Wika ni Tatang Kemoy. Kinuha na matanda ang isang panyo na may mga nakaburdang kataga. Itinali nito sa noo habang ang kaharap naman ay panay pa rin ang pahid ng langis. Napatigil si Bebot nang makita ang nakaukit sa panyo. Namamangha ito habang nakatitig kay Tatang Kemoy. Gamit ng mataas na uri ng babayla ng panyo mo, Tatang Kemoy ah. Isa kang... Tanong ni Bebot. Pamana pa ito ng nanay kong babaylan. Matagal na panahon ko nang hindi ito nagagamit. Natatali ko din ito minsan sa panggagamot. Pero sa piling tao lang. Hindi basta napapagana ang gamit na ito sa ibang nilalang. Tugon ni Tatang Kemoy. Magsasalita pa sana ang matanda ngunit bigla silang nakarinig ng boses. Tila paos at hinihingal ang nagsasalita. Tumayo ang balahibo ni Bebot nang sambitin ng nilalang ang pangalan ng asawa. Walang hiya kang matanda ka. Dahil sa pangingilam mo, kaya namatay ang nanay ko. Buhay ang kinuha niyo. Buhay din ang kapalit. Hindi matatapos ang gabing to na hindi ko natatanggal ang mga ulo niya. Kaya ngayon pa lang, humanda na kayo. Wika ng nilalang na si Susa. Ang dami mo namang sinasabi. Lumusob ka kung gusto mo. Abay matagal na akong hindi nakakakatay ng aswang. Sige, pumasok kayo sa bakuran ko. Paghamon ni Tatang Kemoy. Namangha naman si Bebot sa matanda. Ibang-iba ang presensya ni Tatang Kemoy mula nang itali ang panyo sa noo. Tila bumata ang itsura. Kumisig ang matanda. Hawak nito ang buntot pagis sa kaliwang kamay at hawak naman sa kanan ang isang mahaba at matinik na sanga ng pinatuyong makabuhay. Sa pagmamasid ni Bebot, mukhang mandirigmang manunugi si Tatang Kemoy. Naglakad ito palapit sa pintuan at tinanggal ang harang. Bago pa man lumabas ng pinto ay nagbilin ito kay Bebot na huwag sisilip at bantayang mabuti ang asawa at apo na nakatulog na mahimbing sa gilid. Napatango lang ito habang sinusunda ng tingin ang matanda na tuluyan ng lumabas ng bahay. Dahil wala namang kakayahang makipaglaban si Bebot, kaya minabuti nitong sumunod sa bilin ng matanda. Habang nasa loob ng tahanan, hindi napigil ni Bebot ang sariling makinig sa mga boses na nasa labas. Sobrang liwanag ng paligid dahil sa sikat ng bilog na buwan ng mga oras na yon. Kaya hindi nahirapan si Tatang Kemoy na makita ang mga aswang. Isang hangal na babaylan. Hindi mo na naisip ang mangyayari sa iyo dahil sa pagtulong mo sa mga taong yan. Pero pinasaya mo ko ngayon, tanda. Huhugutin ko yung ulo mo at isasapit ko dito kagaya nito. Wika ni Susa habang pinapakita ang mga bungong nakasuot sa katawan. Ulo,
Abay, ang dami namang ulo niyan, damuho ka. O sige, kung matapang ka talaga, sumugod ka nang malaman natin kung hanggang saan yang yabang mo. 3 nga ang ulo mo, wala namang laman. Tugon ni Tatang Kemoy. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil biglang nagpalit ng anyo ang iba pang aswang na kasama ni Susa. Ayon sa paglalarawan ni Tatang Kemoy, naging dambuhalang aso ang mga ito na may 3 ulo. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. Nakalabas ang matutulis na ngipin. May mga kasama din itong mga katawang tao ngunit ang ulo ay kawangis ng aso. Ngunit hindi man lang natinag sa kinatatayuan ang matanda. Inihanda nito ang hawak na buntot pagi at mahabang makabuhay. Akmang susuguri na siya ng mga nilalang. Ngunit bigla namang nasunog ang mga palapit sa kanya. Ang hindi nila alam, nahulog na sila sa bitag ng matanda. Ang paligid ni Tatay Kemoy ay puno ng nakakamatay na dasal na sinagawa para lamang sa kanila. Napaangil ng malakas si Susa, habang isa-isa namang nasusunog ang mga kasamahan na. Oh, akala ko matapang ka. Dito mo ngayong ilabas ang tapang mo, demonyo. Matagal na panahon ng tahimik ang baryong ito. Matagal na panahon nang hindi kayo nanggagambala. Ngayon ito, bigla kayong lulusob. At sa pamamahay ko pa talaga. Matagal nang nakahanda ang bahay ko. Kaya sige, pumasok ka nang makita mo ang hinahanap mo. Ikaw ang pupugutan ko ng ulo. Wika ni Tatang Kemoy. Walang hiyakang matanda ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Pagbabayaran mo. Tugon ni Susa. Tila dumagundong ang paligid sa sigaw ng nilalang. Sa lakas ng puwersa ay nakalas ang mga orasyong pangsunog at pangpatay sa kanila. Napatigil naman ang matanda dahil hindi niya inaasahang malakas ang puwersa ni Susa. Ngunit nanatila pa ding matikas ang matanda. Imbes na matakot, naghanda lang ito sa pag-atake. Napangisi si Susa dahil batid nitong wala na ang mga balakid sa daan. Sumugod na ang nilalang. Dinambahan ng matanda. Ngunit bago pa man makalapag sa lupa ang nilalang, walang pagdadalawang isip na hinambalos ni Tatang Kemoy ng buntot pagi ang mga ulo nito. Kada hampas, tila isang bahagi ng nilalang ang natatanggal, hanggang sa maputol na matanda ang 2 ulo ni Susa. Umatungal itong muli at walang ano-ano'y. Winasiwas ni Tatang Kemoy ang hawak na makabuhay. Habang ginagawa yon, nagsasambit ito ng mga usal pang patay sa kaharap. Patuloy pa rin siya sa paghambalos hanggang sa unti-unti nang nasunog ang aswang. Alos mawala ng hininga ang matanda sa ginagawa. Pumasok na si Tatang Kemoy na nangihina dahil sa nangyari. Mahabaging langit, tatangayos ka lang ba? Diyos ko, nasa na ang mga aswang? Tanong ni Bebot. Tapos na. Ubos na ang mga demonyong yon. Tugon ni Tatang Kemoy. Napaluha na lamang si Bebot habang nagpapasalamat sa matanda. Ngunit dahil sa pagod, nawala na lamang ng malay si Tatang Kemoy. Inayos naman ni Bebot ang matanda at pinagpahinga sa sala kasama ang apo. Hanggang sa maging siya ay nakatulog na din. Kinabukasan, medyo mahina pa ang katawan ni Tatang Kemoy habang bumabangon. Nakaamoy ito ng masarap kaya tumayo ito at pumunta ng kusina. Napangiti ang matanda nang makitang naghahanda ang mag-asawa ng almusal.
Nakangiti ang mga itong bumati sa kanya at nagpapasalamat sa tulong na ginawa. Umupo na po muna kayo, Tatang. Kami na po ang bahala. Hindi ko po lubos akalaing ganun pala kayo kagaling. Siya nga po pala. May mga abo po sa bakuran. Wawalisin ko po ba? Nakatumpok po eh. Umabot pa nga hanggang dito sa may bungad. Tanong ni Bebang. Naku, ayan. Ang aga kasing natulog. Alam mo ba kung ano yung Bebang? Abuyo ng angka ni Susa. Tinapos na sila ni Tatang Kemoy eh. Kung pwede nga lang hiramin ko din yung panyo ni Tatang. Tugon ni Bebot. Sabi ko sa inyo eh. Pero sayang, di natin natulungan si Lolo. Saka bakit po pala kami nakatulog? Wala po akong maalala eh. Tatang, pinatulog mo po ba ako? Tanong ni Dino. Sekreto na namin yun ni Bebot. Tsaka ni Bebang. Kung ano man ang nasaksihan o nalaman ninyo, tumahimik na lang tayo. Mahirap na. Baka kung sino naman ang makisawsaw at gawan ako ng kwento. Iiponin natin lahat ng abo at ililibing sa lupa. Magmula sa araw na ito, wala nang manggagambala sa inyo. Wika ni Tatang Kemoy. Niyakap ng mag-asawa ang matanda at nagpasalamat. Matapos mag-agahan na, sinamahan din sila ng matanda upang maayos ang sariling pamamahay. Sinigurado rin ni Tatang Kemoy na wala ng mga sumpang naiwan sa lugar. Sa paglilinis ni Tatang Kemoy, natanaw niya ang iilang kabayan, hindi kalayuan sa lupain ng mag-asawa. Pinuntahan niya ito. Tinignan kung meron pang nakatira. Nadatnan niyang walang tao sa lugar pero nakakasiguro ito na yon ang pugad nila Susa. Nagpasya ang matanda na sunugin na din ang mga kubo. Pero dumulog muna ito sa barangay upang hindi magkaproblema. Sa kasalukuyan, nagpahinga na sa panggagamot si Tatang Kemoy. Ngunit naipasa na niya ang mga gamit, maging ang mga kaalaman sa apong si Dino. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.